Si Melissa, o mas kilala sa palayaw na Isa, ay bunso sa magkakapatid. Maliit pa lang ito ay angkin na nito ang kakaibang kagandahan at maamong mukha. Kaya naman marami ang naaakit dito. Palakaibigan din si Isa at mahilig sa fashion. Nang makapagtapos ng high school ay nag-enroll ito sa AMA Computer College at kumuha ng kursong architecture. Ayon sa kanyang ina ay pangarap ni Isa na magpatayo ng isang magandang bahay para sa kanila kapag nakapagtapos ito. Subalit ang pangarap na iyon ng dalaga ay natuldok ang lahat dahil sa isang lalaking tumapos ng kanyang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Tulad ng ibang kabataan, ay nahilig din si Isa sa social media. Lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. December 6, 2016, isa lamang ordinary day sa pamilya Magrasya. Maagang gumising si Isa at nag-prepare para sa kanyang pagpasok. Ayon sa ina ay nagpaalam pa sa kanyang bunso bago ito umalis ng bahay. Ito na ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay si Isa. Kinahaponan ay nag-text ito sa ina na hindi muna uuwi dahil sa makikipagkita ito sa isang kakilala na nag-offer umano sa kanya ng trabaho bilang modelo at napagkasunduan na magkikita sila sa Indang, Cavite. Ayon sa kanyang ina, hindi siya pumayag, sa halip ay sinabihan niya ito na dumiretso na ng uwi. Subalit walang umuwing Isa. Layan ko siya, sabi ko, anak, umuwi ka na ha, kailangan kita rito kasi nahihilo ako. Pauwi ka na, bilisan mo na, uwi ka na. Asaan ka na, nakatulog na lahat-lahat si Jared, wala ka pa din. Walang reply, sir. Mas lalo pa silang nag-alala ng tuluyan ng lamunin ng dilim ang paligid, pero wala pa ding Isa na umuwi. Hindi na rin ito nagre-reply sa mga text messages at tawag. Buong gabi na hindi umuwi si Isa kaya naman kinabukasan ay agad na hinanap ito ng kanyang mga magulang at kapatid. Sa ginawa nilang pagtatanong ay nalaman nila sa dalawang kaibigan ni Isa na may kinatagpo nga itong lalaki sa Indang, Cavite. Ayon sa kaeskwela ni Isa ay nakita niya ito na nakipagkita sa isang lalaki sa harap ng Cavite State University. Hindi lingid sa kaalaman ng ina ni Isa na may kausap ang anak sa social media at nabanggit din ng anak sa kanya na inalok siya nito ng modeling na trabaho. Nang tingnan nila ang social media ni Isa ay ganun na lang ang kanilang pagkagulat dahil sa naka-deactivate na ang account ng lalaki na si Elric Mojica. Dala ang larawan ni Isa ay nagtungo sila sa tanggapan ng PNP Cybercrime Division sa Indang, Cavite. At inireport din nila ang misteryosong pagkawala ng anak. Sa tulong ng Cybercrime Division, ay nagawa nilang ma-recover ang mga palitan ng messages sa pagitan ni Isa at isang lalaki na nagngangalang Elric Mojica. Base sa palitan ng mga mensahe, ang dalawa ay nagsimulang mag-usap noong November 2016. Base sa kanilang pag-uusap ay may pagtingin ng lalaki sa dalaga. Subalit ang mga pahaging nito ay hindi pinansin ni Isa dahil sa may nobyo na ito. Makalipas ang ilang linggong pagpapalitan ng messages ay inalok nito si Isa ng modeling job. Ayon sa kanya ay may kaibigan siyang businessman na planong magbukas ng negosyo at kailangan nito ng isang modelo. Wala umanong ibang gagawin maliban sa pictorial habang hawak nito ang mga produkto. Ayon pa sa kanya ay una tong makakatanggap ng 15,000 na kabayaran pagkatapos ng shoot. At dahil nga sa nais na makatulong sa mga magulang at sa malaking halaga na kikitain, ay napapayag nito ang dalaga. At napagkasunduan na magkikita sila noong December 6, 2016 sa harap ng Cavite State University sa Indang, Cavite. Subalit ito din ang araw na nawala si Isa. 4 na araw matapos ang misteryosong pagkawala ni Isa, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Indang, Cavite tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang hindi pa nakikilalang babae ang natagpuan sa masukal na bahagi ng San Pascual River sa Barangay Guyam, Malaki sa Indang, Cavite. Bago magtungo sa area,
ay agad nilang tinawagan ng pamilya ni Isa para magtungo doon. Nang makarating sila sa crime scene, ay dinatnan nila ang biktima na nasa decomposition stage na. Nakadapa ito at nakasubsob ang mukha sa tubig. Nakasuot ito ng uniform at sa tabi nito ay naroon ang isang backpack. Nakataob siya, yung kamay niya sa may bandang dibdib, yung palda niya naka-list, nakita yung underwear niya. Yung mukha niya nakasubsob doon sa tubig. Nung pinrases na ngayon, parang kasi matagal na nawawala, nade-decompose na. Yung part ng mukha ng bata, hindi na siya ma-recognize. Sa pamamagitan ng laman ng bag ay positibong kinilala ang biktima na ang nawawalang si Melissa Magracia. Sa ginawang medical procedure na isinigawa ni Inspector Jericho Cordero ng Cavite Provincial Crime Laboratory, ay napag-alaman na namatay ito sanhi ng malalalim na saksak na natamo nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particularly sa kanyang leeg at tagiliran. Maliban dito ay nakitaan din ito ng mga senyales na ito ay nakaranas ng panggagahasa. Dahil dito, ay agad na naging subject ang 31 years old na si Elric Mojica sa isang manhunt operation. Ito ay naaresto sa kanyang bahay sa Barangay Harasan sa bayan pa din ng Indang, Cavite. Noong una ay itinanggi nito ang paratang tungkol sa kanya. Ayon sa kanya, ay may ibang tao lamang na gumamit ng kanyang Facebook account. Subalit taliwas ito sa naging testimonya ng di pinakilalang mga testigo. Positibo kasi itong itinuro ng kaeskwela ni Isa na siyang lalaki na huling kasama ni Isa noong araw na mawala ito sa vicinity ng Cavite State University. Maliban dito, ay napag-alaman din nila na ang suspect ay dating kapitbahay nila Isa at marahil ay noon pa lang ay may pagtingin na ito sa dalaga. Makalipas ang ilang araw mula nang mahuli ay nagbago si Elric Mojica ng kanyang salaysay. Sa halip ayon dito, ay totoo na siya ang kachat ni Isa at siya din ang katagpo nito noong araw na mawala ito, taliwas sa mga una niyang pahayag. Subalit ayon sa kanya ay hindi siya ang pumatay kay Isa, kundi may 3 lalaki umano na lumapit sa kanila at nagdala sa kanila sa masukal na lugar, kung saan nakita ang biktima. Dito ay tinutukan umano siya ng suspect ng kutsilyo at sinabing huwag makialam, bago ng mga ito ginahasa at pinatay ang dalaga. Dahil sa pabagong-bagong testimonya ni Mojica, ay hindi pinaalim ng PNP ang katauhan ng 3 mga lalaki na idinawit nito. Sa halip ay official na itong sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Cavite. Kung mapapatunayan na nagkasala, ito ay maaaring mapatawa ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.